Yung maganda yan, Mr. President. Alam nyo, okay na okay po itong direktiba ni Mr. President Bongbong Marcos Jr. sa ating bagong secretary ng DPWH na si Vince Dizon. Dito po sa ating channel, kapag maganda ang ginagawa po at sinasabi, pinupuri po natin at pinipick up pa natin. Kagaya po ng mga dilawan, diyan sila Drilon, sila Cielo Magno. Kapag maganda po yung sinasabi nila, nire-relay pa natin eh. Chis Escudero, hindi naman po Duterte yan, hindi rin naman ano po yan eh, parang nakalinya sa dilawan yan eh. Pero minsan binabatikos natin yan, minsan naman pinupuri natin. So dito po sa channel natin, basta maganda ginawa, purihin. Kapag di maganda ginawa, batikusin. Alright? So dito po sa direktiba ng ating Pangulo sa Secretary ng DPWH, aba maganda. Linisin ang DPWH, panagutin ang mga tiwali, tanggalin o sibakin. Di ba? Ang ganda. At alam ko naman na madideliver ito ng bagong secretary nito si Vince Dizon. Alam nyo, maraming pumupuri dito at bumibili. Kagaya na lang ni Mayor Vico Soto. Nag-post pa si Mayor Vico tungkol sa subway. At maganda ginagawa ni Vince Dizon. Kaya nga lang, mula sa DOTR na ilipat siya sa DPWH. At si Senator Lacson, believe din dito kay Secretary Vince Dizon. Mukha kasi siyang mukha siyang hindi magnanakaw. Mukha siyang hindi corrupt. Alam nyo, sa hilat siya pa lang ng pagmumukha, makikita nyo. Kagaya po ng mga pagmumukha dyan sa Kongreso, makikita nyo na agad kung mandurugas o matino Ha? Ang dami pa naman dyan. Ako, yung pagmumukha pa lang, kita mo na. Makita mo ng mandarambong. Anyway, dito po sa direktiba nga ng Pangulo, maganda yan, Mr. President, at may oras pa. Meron pa po kayong panahon para baguhin yung inyong style sa pamumuno through Secretary Vince Dizon. So, nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo. Ayan. Na akin pong i-execute immediately. Yun. Sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Okay. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep. Paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magkukonduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ayun. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Okay. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Correct. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa kontraktor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-gunigang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon.
ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal nang nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting ban. Ayun ang maganda. Blacklist lifetime. Kasi meron palang mga na blacklist na mga kontraktor na-renew uli yung kanilang lisensya. At meron palang ipinapataw na blacklist ka for 1 year. Ano ba yun? Napakaluwag naman ng parusa. 1 year. Kung meron ng ginawang kabulastugan, ang parusa lang blacklist mo ng 1 year. Bakit mo pa tinawag na blacklist? Dapat pwedeng suspended lang. 'Di ba? Ito maganda. Lifetime, pero dapat bantayan niya. Kasi baka yung kaibigan naman ng mag-apply, no? Pero kanya pa rin kahit na blacklist na siya. For life na kasi. Nag-apply pinag-apply niya yung kaibigan niya, pero kanya pa rin pala yung company na yon. So dapat bantayan ni Secretary Vince Dizon. Immediately, kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life Diba? ang Maganda. contractor na yan. Ayos. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Yun, maganda yun. Maganda yun. Sila po ang mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog, para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam niyo po, inilabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po, isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH hindi nag-aalaw para sa automatic at meron pang mga proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga proseso yan. Yeah. Hindi na po natin kailangan mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Attorney Claire po ay tumatango dahil abogado po siya. Wow. Hindi na po kailangan yan. Kita mo na ghost Mag-iimbestiga pa ba tayo? Finally po, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Yeah. Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napakasamang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi all over the country.
Ay, maganda. So yan po ang tatlong unang-una nating gagawin sa mga susunod na araw. Uulitin ko po, ang utos po ng ating Pangulo ay mag-clean house. Linisin ang ahensya. Pero, hindi lang po yon ang direktiba ng Pangulo at hindi lang po yon ang ating magiging trabaho sa DPWH. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita nating lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Doon po sa EDSA Corner Mother Ignacia. Oo, Ngayon nga po grabe. ako nakakita ng ganun. Grabe baha doon. Nakita ko po yung post ni Mayor Vico Soto, yung sa Katipunan, sa Ateneo. Ngayon lang po, may dahilan po yan. At ang dahilan po yan ay build up ng dekada, hindi lang taon. Dekada po yan ng neglect, dekada po yan ng maling mga proyekto, dekada po yan ng korupsyon. Neglect, Dekada na po yan. kapabayaan. Kailangan po nating i-address yan right away. Hindi po madali ito. No? Hindi po, wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas ayos na to lahat. This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this. But we have to start somewhere. Sabi ng ating Pangulo, mag-umpisa na tayo. Tama na. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo. Yun po ang ating gagawin. Kaya sa mga susunod din pong araw, ako po ay makikipag-meeting sa lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng MMDA, sa lahat ng LGUs ng Maynila at ng mga key regions na tinatamaan ng baha ngayon, tulad ng Bulacan at iba pang mga probinsya. Tama yan. At makikipag-usap din tayo sa private sector. Lalo na, kung naalala nyo po, si Mr. Ramon Ang po mismo, ang may-ari at presidente ng San Miguel, nag-offer po siya. Kailangan po nating humingi ng tulong sa pribadong sektor. Hindi to, massive effort po ito. Itong pag-aayos ng baha, short term, hindi po ito pwedeng tingi-tingi. Hindi po pwede ito ng isang araw, 2 araw, 3 araw na paglilinis ng estero. Hindi po pwede yan. Dekada na po itong nag-pile up. Ito po ay massive effort. Unprecedented. And hindi po kaya to ng national government lang. Kailangan natin ng local government, kailangan natin ng pribadong sektor. Yan po ang sabi ng ating Pangulo kanina sa akin, mobilize this massive effort involving all sectors of society, including the private sector. Kailangan po maayos natin to. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagduro sa araw-araw. It is unacceptable. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it. It's not going to solve everything. Hindi po magic to na mawawala na lang ang baha sa susunod na buwan. Pero, kailangan mag-umpisa na tayo. Okay. Di ba, kung pagmamasdan mo si Secretary Vince Dizon, mukhang matino. Mukhang hindi mandarambong, di ba? Hindi kagaya nga dyan sa mga tama, sa Kongreso. Nako po. Ang daming mga So, ito yung sinasabi natin, dati pa, ito yung hinahanap natin kay President Bongbong Marcos. Doon pa lang sa unang zona niya. Nakulangan tayo, maraming nakulangan. Unang zona pa lang, hindi niya binanggit ang droga. Wala siyang sinabi, lalabanan ko ang droga o ipagpapatuloy ko yung war on drugs. Wala siyang sinabi. Wala din siyang sinabi na lalabanan ko ang korupsyon. Yan yung mga dapat marinig, no? Kailangan mo yang sabihin. Kailangan mo sabihin sa public, in front of the media, sa TV,
kailangan mo sabihin, kailangan. Tignan mo ang nangyari. Nung sabi mo, I'm very angry. Tignan mo yung mga mga proyekto ngayon. Ha? Ayan may mga bakal na yung flood control. Di ba? Ayan At kung titignan mo, ay matibay ito. Hindi lang nilagyan ng bakal, kundi masinsin pa yung paglalagay ng bakal. At sumusunod sa, may plano kasi yan yung bakal, may sukat pa yan kasi calculated ng engineer yan kung ano yung sukat ng bakal na ilalagay mo. Nasa plano yan Kaya nga lang dinadambol dinudugas yung pera ng bayan ng mga kontraktor pati na rin yung mga congressman. So ayan kung titignan mo, ang tibay nito. At hindi lang sa flood control, ito naman sa road projects, may bakal na rin At masasabi mo matibay na to basta maayos lang yung timpla ng simento. So yan yung sinasabi natin, Mr. President. Kailangan makita ka na galit ka. So at napatunayan din natin na hindi po pwede rito yung masyadong mabait. Sinasabi ng mga kaalyado mo, ng mga nakapaligid sa'yo, masyado kasing mabait ang presidente. Ngayon, napatunayan natin, hindi po pwede yan, Mr. President. Kailangan may tapang at may malasakit din. So, maliwanag yan, klaro yan, hindi pwede ang masyadong mabait dahil maraming mga tuso, maraming mga buaya na talagang sasakmalin yung kabaitan mo. Kahit nga mahigpit ka na susubok pa rin yung mga magnanakaw Pero dapat yan continuous, pinagpapatuloy. Halimbawa dito sa syudad, sa isang syudad, may mga akyat bahay, snatcher, holdupper, yung mga masasamang loob, magnanakaw. Kapag nakita nila, naghihigpit, halimbawa kasama na rin droga, naghihigpit at nagbabantay ang mga otoridad, mga politiko, kawani ng gobyerno, doon sa syudad na yon, nagkakahigpitan. Ang tawag ng mga kriminal dyan, mainit ngayon, mainit. Lipat tayo sa kabila. Kung yung mga nasa kabila naman, ganun din. Naghihigpit din, nagbabantay. Ang gagawin ng mga masasamang loob, mga sindikato, maglalaylo. Hindi titigil yan. Maglalaylo, parang droga yan. Ganyan lang po ang gagawin ng mga ibang magnanakaw na congressman. Maglalaylo lang yan, Mr. President, maniwala ka. Pati itong mga kontraktor na to, maglalaylo lang yan kasi mainit. Ibig sabihin, naghihigpitan, nagbabantay, maglalaylo lang yan. Pero kakana at kakana pa rin yan. Kailangan lang continuous yung pagbabantay, yung tinatawag na continuity. Yun po, ipinangako mo po yan kay VP Sara Duterte. Pero this time, pupurihin kita, maganda po itong mga direktiba mo. Napaka-importante talaga ng direktiba. Dapat din naririnig ka ng taong bayan. Dapat nagsasalita ka kung anong direktiba mo, sinasabi mo rin sa taong bayan. Agaya sa ibang departamento, agriculture, education, yan yung mga importanteng departamento. Department of Justice, dapat may direktiba ka rin. Hindi yung direktiba mo sa Malacanang lang, hindi alam ng kailangan na po ang transparency. Kailangan alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa mo. Lalo na sa criminality. Dapat malalaman ng mga kriminal, mga sindikato, oops, mainit ngayon. Nagkakahigpitan ngayon. Laylo muna tayo. Importante, 'di ba? Kaya yun yung hinihingi natin Yung hinihiling natin sa kanya. Magkaroon ka ng strong words. Tinan mo,
binakalan na. 'Di ba? Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.